May nakatira noon na isang mahirap na magtotroso na may 2 anak. Isang batang lalaki na si Hansel at batang babae na si Gretel. Bagamat mayroon silang tiya, siya ay walang pake sa kanila. Mahirap na mahirap ang kanilang pamilya. Isang araw, sinabi ng tiya sa kanyang asawa, "Walang pagkain sa hapagkainan. Gusto mo ba akong mamatay? Iwanan na natin ang mga anak natin sa gubat at hayaan na silang mamuhay ng mag-isa." Walang masabi ang magtotroso. Ngunit narinig ni Hansel lahat at dali-daling kumuha ng maliliit na bato sa kanilang bakuran. Kinaumagahan, ang magtotroso at ang kanyang asawa ay lumabas papunta sa kagubatan kasama sina Hansel at Gretel. Inasahan ng kanilang ama na maging ligtas ang kanyang mga anak sa kakilakilabot na kagubatan. Hawak ang kamay ni Gretel, sabay siyang naglalakad kasama ang asawa niya. Ang matalinong si Hansel ay naglakad sa likod nila. Hinulog ang mga bato unti-unti sa kanilang dinadaanan. Nang iniwan na sila ng kanilang mga magulang, sinundan lamang nila ang mga batong inihulog ni Hansel sa daanan pabalik sa kanilang tahanan. Gumaan ang loob ng magtotroso nang makita niya ang kanyang mga anak na ligtas na nakabalik. Niyakap niya ang mga ito. Iniisip niyang ligtas na sila. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang masamang tiyahin nila ay pinilit na paalisin ang mga bata habang kumakain ng kinagabihan. Ngayon naman, hindi nakapunta si Hansel sa bakuran upang makakuha ng mga bato, pero nagtago naman ito ng tinapay sa kanyang bulsa. Kinabukasan, hinulog ni Hansel ang pinipira-pirasong tinapay sa daanan. Ang hindi niya namalayan ay kinain ito ng mga ibon. Kinagabihan, nang sinubukan bumalik ng mga bata sa kanilang tahanan, wala silang makitang tinapay para sila ay gabayan. Nawawala at takot, sina Hansel at Gretel ay napilitang manatili sa kalaliman ng kagubatan. Hoo! 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 Mga kakaibang tunog ang nagpatakot kay Gretel habang hawak niya ang kanyang kapatid. "Huwag kang mag-alala, Gretel," sabi ni Hansel. "Siguradong tayo ay makakabalik sa atin." Nang si Hansel at Gretel ay nagising kinaumagahan, nakakita sila ng maliit na bahay. Para bang isang malaking cake yung bahay. At oo, isang malaking tsokolating cake ito. Ang mga pader ay puno ng mga candy at lollipop naman ang chimneya nito. Gawa naman sa icing ang mga bintana at donut naman ang mga bulaklak. Mayroong mga anis at mga lemon drops, tsokolate at arnibal. Dali-daling kinain ng mga bata ito. "Aha!" sigaw ng matandang babae. Nagulat ang mga bata. "Pasok kayo mga bata, mayroon ding mga pancakes dito sa loob at gingerbread." Pagkatapos, sina Hansel at Gretel ay nakaupo sa lamesa ng matandang babae. Ito na ata ang pinakamasayang pagkain ng dalawa. Sobrang saya nila na napakabait ng matandang babae na kanilang nakilala. Pero ang matandang babae na ito ay isang masamang mangkukulam. Ginamit niya ang kanyang masalamangkang tirahan para patabain ng mga bata at lutuin ang mga ito. Hihihi! Tumawa ang mangkukulam habang ang mga bata ay natutulog. "Magiging masarap na pagkain itong mga batang ito kapag tumaba." Binato ng mangkukulam si Hansel sa isang kulungan at pinakain ito ng iba't ibang masasarap na pagkain ng maraming araw. Pinagtrabaho naman si Gretel ng gawaing bahay nang walang kahit isang minutong pahinga. Isang araw, nagdesisyon na ang mangkukulam na kainin si Hansel. "Iapot mo sa akin ang singkamas at ang mga karot, bata." Sigaw niya kay Gretel.
habang niluluto niya ang sabaw. Masarap ito si Hansel na ihurno kasama ang singkamas na sabaw. Ayaw ni Gretel na makitang mamatay ang kanyang kapatid at naghanap siya ng paraan para iligtas ito. Nakita niya na binuksan ng mangkukulam ang isang malaking hurno kung saan niramdaman niya kung mainit na ito. Tumakbo siya at tinulak niya ang mangkukulam sa loob nito. Sumigaw ang mangkukulam habang ito ay nasusunog. Pagkatapos, pinakawalan ni Gretel ang kanyang kapatid at dinala niya ito sa isang kwarto na puno ng kayamanan. Nakita niya ito habang naglilinis ng bahay ng isang araw. Maaari na tayong makauwi, Hansel. Magiging masaya tayo at kasama ang ating tatay. Nakita ni Hansel ang kabayo na may kariton ito sa likod ng bahay. Ito ay malasalamangkang kariton kung saan inilagay niya ang mga kayamanan habang ang bahay ng magkukulang ay bumagsak at nasira. Pinalayas na magtutroso ang kanyang napakasamang asawa at sinabihan na huwag nang bumalik. Malungkot ang magtutroso pero nung nakita niya ang kanyang mga anak, tumakbo siya para kitain ito. Nabuo muli ang pamilya nila at namuhay sila ng mapayapa, masaya at mayaman. Panahon na ng tag-init sa isang kagubatan at natuyo ang ilog. Mayroong maraming hayop na nakatira dito at isa ay isang elepante. Araw-araw, nakikita niyang namamatay ang ibang hayop dahil sa kawalan ng tubig at siya ay natakot para sa sarili niyang buhay. Nalaman ng hari ng mga elepante na kailangan niya mag-isip ng solusyon para sa problema na ito. Kung hindi, lahat ng elepante ay mamamatay isa-isa. Para makapag-isip ng ideya, tinipon niya ang lahat ng elepante para mag-usap. Kung hindi tayo lilipat sa lugar na may tubig, ito ay magiging panganib para sa atin. Magkakaroon ng pagkakataon na manganganib ang buhay nating lahat. Tubig? May alam akong lugar kung saan mayroon ito, ngunit kailangan nating maglakbay ng malayo. Talaga? Kung ganoon man, lahat tayo ay pumunta sa lugar na iyon. Sumang-ayon lahat ng elepante at nagsimula ng maglakbay. Pagkatapos maglakad ng napakahabang oras, nakita ng mga nauuhaw na elepante ang ilog sa distansya at nagsimulang tumakbo papunta rito. Habang tumatakbo, natapakan ng mga elepante ang tirahan ng mga daga sa kanilang pagmamadali. Nagtipon-tipon ng mga daga para pag-usapan ito. Puntahan natin ang mga elepante at makiusap na wag nilang piliin ang daanan kung saan tayo nakatira. Sa halip ay gumamit ng ibang daanan para maabutan ng ilog. Pinuntahan lahat ng mga daga ang mga elepante at pinakaiusapan na kausapin ang hari ng mga elepante. Anong kailangan mo sa akin? O hari, matagal na kami nakatira malapit sa ilog. Subalit, kapag tumatakbo ang mga elepante sa daanan na ito, nasisira nila ang aming tirahan. Nawala na sa amin ang kalahati nito. Nakikiusap kami na iyong tulungan. Pakiusapan mo silang gumamit ng ibang daanan. Sige. Kakausapin ko ang aking mga kawan. Umalis ang mga daga. Aking mga kawan, ang daanan papunta sa ilog kung saan tayo umiinom ng tubig ay mayroong tirahan ng mga daga roon. Noong tayo ay tumakbo, tila nasira natin ang kalahati nito. Kaya simula ngayon, gagamit tayo ng ibang daanan. O hari, kinausap mo ang isang napakaliit na hayop na ito. Hindi mo kailangan bigyan sila ng kahalagahan. Hindi kami sumasang-ayon dito. Pag dumating ang panahon, baka kailanganin natin ang kanilang tulong. Simula bukas, gagamit tayo ng ibang daanan. Inutos ito ng hari sa kanyang mga kawan at umalis. Ginawa ng mga elepante ang sinabi ng kanilang hari at sa susunod na araw, pinili nila ang ibang daanan. Araw-araw, umiinom sila sa ilog, naglaro at nagsaya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagal. Isang araw, habang ang mga elepante ay naglalaro sa ilog, nakita sila ng ilang mga ngaso. Gusto nilang dakipin ng mga elepante. Kinabukasan,
Katulad ng dati, pupunta ang mga elepante sa ilog nang biglang nadakip ang ibang mga elepante sa bitag na inihanda ng mga ngaso. Kasama rito ang hari ng mga elepante. Tumakbo kayo at puntahan ninyo ang mga daga at sabihin ninyo ang sitwasyon namin ngayon. Pakiusapan ninyo na pumunta sila dito at tulungan kami bago bumalik ang mga ngaso dito. Nagmadali na puntahan ng mga elepante ang mga daga at sinabi sa kanila ang nangyari. Narinig nila ang nangyari, umupo sila sa taas ng elepante at bumalik. Agad-agad sinimulang kagatin ng mga daga ang mga tali sa bitag at nakawala ang mga elepante. Noong nakawala na, tinignan ng hari ang elepante na minaliit ang mga daga. Humingi ka ng tawad sa mga daga. Galit na sinabi ng mga hari ng elepante at nagpasalamat ito sa mga daga. Napagtanto ng ibang elepante na kahit gaano kaliit, hindi natin dapat maliitin kung sino man para sa kanilang mga kakayahan at itsura. Humingi siya ng tawad at lahat sila ay namuhay ng masaya sa tabi ng ilog. Noong unang panahon, sa isang nayon, may isang kaserong nagngangalang James at isa siyang disiplinadong tao. Maaga pa lamang, sa pagtilaok ng manok ay gigising na siya. Gigisingin ang kanyang mga alalay at sila'y pagtatrabahuin sa bukid. Si Dan at si Jack ay bagong kasama ng kasero sa trabaho. Ngunit sila ay napakatamad at hirap na hirap gumising na pumunta sa bukid araw-araw. Araw-araw, sila ay natutulog malapit sa balon. At isang araw, kinausap ni Dan si Jack. Nahirapan na akong gumising ng maaga at pumunta sa bukirin araw-araw. Sambit nito. Ganoon din ang nararamdaman ko, Dan. Ngunit ano bang magagawa natin? Pagkatilaok pa lamang ng manok, ang kasero natin yung nagigising at ginigising niya rin tayo. Palaging binabantayan ng kasero ang dalawang manggagawa. Kalaunan ay napagdesisyon na niya bigyan ng leksyon ng dalawa. Isang araw, habang natutulog ang dalawang lalaki malapit sa balon, mayroon silang narinig na boses mula sa ilalim ng balon. Jack, gaano ka katagal matutulog? Tumayo ka na riyan at gawin mo nang yung trabaho. Narinig ito ni Jack at biglang nagising. Nang tumingin siya sa kanyang tabi ay tulog na tulog si Dan. Inakala niyang nagkaroon lamang siya ng masamang panaginip at muling natulog. Kinabukasan, silang dalawa'y natutulog muli malapit sa balon. Ngayon naman, si Dan ang nakarinig ng parehong boses mula sa balon. Katulad ni Jack, ay siya rin ay biglang nagising. Tumingin si Dan sa paligid at walang nakita kundi si Jack na tulog sa kanyang tabi. Baka masamang panaginip lang yun. Sambit niya sa sarili at saka bumalik sa tulog. Sa susunod na araw, habang sila'y natutulog malapit sa balon, ang dalawa ay nakarinig ng kakilakilabot na tunog. Silang dalawa ay nagising ng sabay, takot na takot, at saka tumingin sa isa't isa. Narinig mo rin ba ang tunog na yun, Jack? Oo, natakot ako ng sobra. Hindi pala iyon masamang panaginip lang. Ang tunog na iyon ay nanggagaling sa balon na ito. Ako'y aalis na papuntang trabaho. Pwede ka nang sumabay kung gusto mo. Sandali, sasabay ako. Noong araw na iyon, ang dalawa ay nagtatrabaho ng mabuti sa bukid. At sa hapon, pagkatapos magtrabaho, ay pumupunta sila sa lugar ng kasero upang magtanghalian. Nang ang dalawa ay umupo para sa tanghalian, kitang-kita sa mga mukha nilang sila ay takot at nag-aalala. Napansin ito ng kasero at tinanong kung ano nangyari. Kinuwento ni Dan at Jack ang tungkol sa kakilakilabot na tunog na kanilang naririnig. Pagkatapos nila magkwento ay tumawa ng malakas ang kasero. Hindi yon mahayka o panaginip. Napansin ko kasi ang katamaran ninyong dalawa at gusto kong turuan kayo ng leksyon. Ako ang umupo sa tabi ng balon at gumawa ng mga nakakatakot na tunog na iyon. Ngayon naiintindihan niyo na, di ba? Simula ngayon, isang tabi ninyo ang inyong katamaran at gawin ang inyong trabaho ng maayos. Simula noon ay hindi na naging tamad sina Dan at Jack.
Nagtrabaho sila ng mabuti sa bukirin at namuhay ng matiwasay.